ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga higala, may adlaw ka na itong tanan. Welcome dito sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Feniquito, mga higala. Yes, mga higala, uban-uban sa kita karon, no? Aron hisgutan ng mga kuano or tambayan ang mga hisgutanan sa atong palibot karong panahon na mga higala. Well, mga higala, feel na kinatong traffic, mga higala, no? O kuan na gid kayo, mga higala, no? Makita nato sa mga memes, mga galang daghan o mga medyo dismayado sa dagan sa itong trapiko kay daghan na kayong tao karon, no? Well, usa may expect niyo Christmas rush man na. Unsa pud ni mga tao pud no? Kanang kuan kaayo mo kanang unsa ni? Kanang say tawag ana mga higala kanang concern kay mo sa moingon ana. Panagsara ka na makabawi itong mga negosyante gani nga mo magdasok ng mga tao gani sa katuig gani tapos ubuman. Inyo pang barahon, no? Inyo pang kanon. Well, ang kan po na itong mga higala, no? Ang isa man sa mga nakakos og traffic, dili man ang atong public utility vehicles, no? Ang nakakos og traffic ang mga motor, no? Daghan og mga private vehicles, mga higala, no? Na nagdasok na gid diri sa tuas dakbayan sa Davao, mga higala. So, dito na po nakita rin hapon na isalaan na mga higala. And dito, no, kagahapon mga higala, na-shock ta mga higala, no, sa gipagawas nga statement gikan sa city government, no. Kagahapon ba? Basta mga na-shock ko nga sa gipagawas nga statement, di ba, gwapo na ba ito, kaya kuha na to sila mga higala, nag-launch na sila mga higala diri sa Davao City atong Green GSM na taxi mga higala, no. Ingon nila kay kuando to sila mga higala kanang environmentally clean daw nga unsa ni nga kaning taxi sus ni kalit dagtong what they permit di ay nako sayang nga ay so kung gipadagan pa ni posible pa nga makahatag po ni og kanang contribution sa tuang trapiko karong holiday season mga higala, no. So mo to mga higala, no, naman to dira mga higala ipakita na taud-taud mga higala, no. Nadiri og gihatag sa gikuan sa tuwa dinhi, no. Gikan matud pa wala pa day permit daw mga higala, no.
wala pa recommendation gikan sa City Transport and Traffic Management Board, no? Gikan sa Sangguniang Panlungsod mga higala o gikan pod sa Sangguniang Panlungsod, so wala day nagkuan ani, wala di ay nag-endorse ani. Yeah, abiban ako kuan ni. So wala po'y kuan mga higala, no? Oh, tapos nanawagan po ka ng city government may kanang paimbestigahan ni sa LTO, sa LTFRB. Duda ko ali mga katambayan murag na kuan ni ba, no? Kisa may partner ani din sa Davao City. O basig ningon lang ay ako ni bahala na kay si konsehal ana niya na konsehal. Oh, ana mi anang konsehal. Pasingon anang nahitabo. No? Oy. Mo lagi na ba? Anong hili kay padulas niya karon? Surprise! Surprise, surprise! No? Luoy po ang investor po. Imbis yung kan ay pagsakuha mo ni Duol kay anak yun ni konsehal. Char. Bitaw eh. Kanang kung naay magipag-partner investor din ni tinud apo kana po doy kanang seryosoha po doy sa mga klase ng mga tawhanan nga anong inyuha man ang kanon tawon no basi nakakuha na ni kwarta pod ba no. Ayo pag sayang ba yan no dako ba yan ni tabang ba yon no for the public transport hindi sa tuwa. Pero katulagi pod no kung kato nga fleet mga higala posible nga makadungag po sa trapiko mga higala mo na kinahanglan siya pagtuon gikan sa City Transport and Traffic Management Board mga higala, no? Kaya patanaw nila ang ilang traffic impact plan, no? What if makuha na sila mauda sila battery diya sa diya sa dalan. Lang. No? Anyways, mga higala, speaking of holiday rush, holiday season, mga higala, no? Ato po maobserbahan mga higala, no? Karong panahon na mga higala, mandar po ng mga shoplifters, mga kawatan, mga higala, no? So, usually mga higala, ang kaso sa theft na to, there is Davao City, mostly, na siya, kanang shoplifting. Shoplifting na siya mga higala, no? Kaya magpanang, siyempre, kot-kot, dali ra mo gud kayo gud mga higala. So kuan mo na nga panawagan karon sa Davao City Police Office ngadto sa to mga supermarket, mall o even other establishment owners mga higala nga ikuan gyud na maghimog mechanism, no? Para bantayan ang ilahang kuan and willing mutabang ang ato ang mga willing mutabang ang ato ang mga ato ang kapulisan para niya na mga higala. And of course, mga higala karong Christmas season katong mga magsimba, magbakasyon, no? Panawagan pud karon sa tuang kapulisan mga higala, no? Nga bantayan ang inyong mga panimalay kada duha dili magstorya sa bisan kinsa nga wala mo diha, no? Para para iwas lungkab pod, no? And then nanawagan na pod sa barangay mga higala nga atong Davao City Police Office, no? Nga lagi no nawagan na nga kuan na to ang usawa na to ni mag-roving sila ang mga lugar especially sa mga subdivisions, no? Kay daghan yung magbakasyon karon mga higala, no? Especially mga hapit na Pasko bagong tuig mga higala. So, mo na panawagan karon sa tuang Davao City Police Office. No? So, anyways, may kala alang sa ubang may kala impormasyon angin ato usab tanong may bawaan ato paminaw no ang atong pakiginabi kang Davao City Police Office spokesperson Captain Hazel Caballero Tuwazon. Minaw na to. Kuan karon no mga insidente sa Kawat doon na ba pagtaas o doon na pagtapos? Yes, sir. Sa kawat nga record nato, sir, no, sa Davao City Police Office, compared last year, sir, no, sa kanang sa fourth quarter na sa tuig, ni baba ta, sir, no, sa kaso sa pagpangawat. Pero number one, gihapon ang ato ang kaso sa pagpangawat sa 8 focus crime. Gumikan kay ang pagpangawat good, sir, apin na diha ang salisi, snatching, o ang shoplifting, sir, no, sulod sa mga malls. So, kani sa mga malls, sir, no, na instruction ana,
ikan sa ato nga city director para dili na nimo dagdag pa sa record sa ato nga theft cases diri sa ato ang area of responsibility. So natay mga gighimo ana sir para kani mga involved sa shoplifting dili na ni siya makapangawat pa sa laing mall o niya another record na pod sa ato ang police station. So natay mga remedian na sir no nga gibuhat as per instructions sa ato ang city director nga to sa mga station commanders para dili siya mulong po sir ba ang kaso sa pagpangawat kay ang shoplifting sir is daghan kayo siya og kanang na-add nga figure sa ato ang theft cases sa Davao City Police Office. Shoplifting, gingon mo, shoplifting na gini siya mga tawag na. Dili sir, napuntay sa lisi ana sir, akyat bahay. So pero bay-ubay ang ato ang shoplifting. Anyways, ma'am, no, since Christmas season karon mo makakapot siguro ang kanina. Lago na sa panahon sa legal, posible nga mo atake ko ng market. Kaya sa ko ang panawagan sa atong publiko, especially during sa time nga mo hawak sila ng balay para masimba. Yes sir, kada tuig naman gini nato gi-remind sir no sa ato ang mga kaigsoon ng Davaoeños nga kung mag-attend sila og kanami sa regalyo or mag-bakasyon sila sir no sa laing lugar, siguraduhon lang nga ato ang balay is safe, nakapadlock ang tanan, bintana, pultahan o mga gates sir no para safe gid siya nga atong biyaan and dili magbilin og kanang notes sir no sa gawas nga walay tao diri, balik lang aning adlaw kay naami na nakita na sir no. Previous years nga naay magbutang ang mga notes gawa sa ilaha nga panimalay. Kung naamay na silingan nga dili magbakasyon, naara diha, pwede po nato ibilin sir no nga itanaw-tanaw ato ang panimalay. Siguraduhon lang gid kanunay sir no nga safe ang panimalay before sila manlakaw. And then siguro sir ang ato ang pagpahinumdom diha kanunay sa mga karon nga panahon sir no kung ato ta og laing lugar. Siguro mga ta og tabang po sir no, sa matag barangay sir no and then sa ilang mga barangay tanod nga tabangan ta sa pagkanda ko grooving sir especially magabi and then awag lang po nato sa mga tao especially sa mga subdivision sir no nga kung naay makita nila nga mga tao sir nga dili taga diha unya kaduda-duda ang mga lihok magtawag sila dayon sir sa ato ang nearest police station para maadtuan dayon nato. Ang parang napay mo ipakatagan sa mga barangay ko ng mga police. Yes sir, naman wala man ta mag-focus lang sa atong activity for Pasko Fiesta 2025 sir no. Napo tay mga dedicated PNP personnel nga nagkandak og kanang roving especially sa mga areas nga naay mga reported incidents sa pagpangawat ug robbery sir. Yes sir, ang ato ang shoplifting sir no, at natay ginakanda ka nga meeting sir no with the security guards as per instructions sa ato ang city director and sa ato ang chief operation para ang kani mga involved sa shoplifting sir dili na ni siya sa akong ingon sir dili na ni siya makapagnawat pa sa laing tindahan kay kada pangawat niya sir ma-record maguna sa ato ang data sa theft cases. So natay mga gimo ana sir nga dili lang to i-times ang presyo sa isa ka item is times 10. So ang ato ang gipaningkamutan na sir nga once involved ka sa shoplifting, filean jud og kaso. Filean jud siya og kaso sir kay para dili na ni siya makapangawat pa sa laing tindahan kay naiwan sa ka kay sir no nga nadakpan nato shoplifting grupo rin sila. So walo sila kabuok coming from Luzon. So kung dili ta na mo filean, so may possibility pa nga mangawat pa siya og laing mga malls. So mga tumay ka no, ang pahayag ni Davao City Police Office spokesperson Captain Hazel Caballero Tuwason mga higala. So mo na no, kanang kuan no, ang dako tabang na may higala no kan mga silingan ninyo no. Alam mo kanang suko-suko mo sa silingan no. Bahala pa kawatan ni Merisi. Ayo pod no. Kamura ba silingan ba? Kamura pa magtinabangay mga higala. No, so dako pun tabang mga higala no kung naamoy CCTV no para sa Deca Homes mga higala no nga kuan na daw na sila nakapaskin dito nga mga naday ba mga cameras diya sa Deca Homes mga higala nga nakakonekta na sa mga police stations. Oh, that's for the purposes mga higala. Pero kung mas nindot po mga higala no, inyo po nga tagan og access mga higala no ang police station. Well, kato sa mga parts lang mga higala no kay para
makita lang. Pero mas gwapo po itong mga camera mga higala, mga CCTV camera mga higala, no nga, kada mo monitor ninyo, tapos kada kwan, magsigimutan ako sa inyo hang kwan, kay para, kwan po, no? Tapos na yung speaker, nakaingon, oy, naman ka diya. Ha? Wala ba ka, napalibutan na ka, nakakabait na sa police station, charing. Tudloan, bibitaw mo ako nagtabang mga higala, no? So, well, mga kawatan is kawatan mga higala, no? They will do all their best mga higala para makakawat lang, no? Mo ginailaha. Kawatan gid sila. Ana lang. No? Wala dapat huruton na to, huruton yung mga kawatanan ning dakop para maghuot sila sa presuhan karong kuano? Karong holiday season. Ina-timing gid kanang kanang holiday padugay makapiyansa. Ana unta. Da mga higala ay. Anyways, mga higala, balik ito man lang sa mga importante pahinumdum ni ato si Bianan. Balik kita mga higala dito sa Tupalaguban sa Tulumanong Tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niya Armando Finiquito mga higala. Yes mga higala, no? Anyways, last week, kasabatong last session sa atong City Council mga higala, no? Medyo nagka-cancel na sila, medyo nahimong diskusyon the last time mga higala, no? With regards atong kaning ulahin na pagpasa sa budget mga higala, no? Or kaning paghatag o kaning resolution, no, sa itong mga budget sa itong mga barangay mga higala, kay medyo nasa nakita ba nga ang katong especially to supplemental budget daw mga higala sa mga pipila ka mga barangay din no, nga nganong ulahin naman ninyo nagikuan no nga humanay na ang tuig, no? So medyo nagkakuan ang mga konsehal mga higala. O especially di sa sangguniang kabataan, di lang sa kwan mga higala sangguniang kabataan man to, no. Pero sa kwan pod kaning sa unsa ni sa barangay. So karon mga higala ang unsa ni ang tawagan ni ang ato ang City Council nangayog tabang, no, para ma-explain mga higala or maklaro mga higala, no, unsay guidelines ni ini mga higala, no. So anyways mga higala, ito maglang ato paminawon mga higala, no, ang ato ang mga konsehal mga higala kauban ng representative sa sa Department of the Interior and Local Government Davao City mga higala na si Sir Jake Bailon J. Bailon mga higala. Paminaw na to. Afternoon, esteemed members of the City Council, the Sangguniang Panlungsod. I am Jade Monteverde Bailon, a Local Government Operations Officer 6 and Chief of the Capacity Development Section of the Department of the Interior and Local Government, Davao City, appearing on behalf of my City Director, Mika Chan S. Magtulis, CESIFI. Our City Director was present earlier, and I believe she has authorized Mr. Jade Bailon to speak for the DLG City Office, correct? Yes, Councilor. So our predicament, Sir Jade, is that the budgetary budget proposals is under the law of barangays. Under the law, is supposed to be reviewed by the City Council. But what is happening is that although we are reviewing it, but it's on the later part of the year. We cannot really say if they have utilized it. I do not want to touch on that. But I think my belief is that the next year's appropriate budget should be approved within the prior fiscal year. But since we cannot do that right now, and we need the approval of the budget, otherwise public service will be halted. We cannot also afford public service to be halted. So we are now reviewing it and approving it, but with the volatility that we have no knowledge on whether or not they have utilized it, and this will not be interpreted as to condone, tolerate, or encourage any actions that may be inconsistent with existing laws. So is that okay? Is that allowed for us to do?
Once again, good afternoon sa lahat po. No? So with regards to the passage of resolutions declaring such budgets as operative po, I would like to invite everyone to go back to the local government code on the roles and functions of the sanggunian of panlungsod, bayan, as the case may be. So the role po of the Sangguniang Panlungsod in reviewing budgets is to just see if they are within the powers of the component barangay to implement. And then for the part of the Sangguniang Kabataan, if the said budgets are compliant with applicable statutory requirements such as the limitations to personnel services, the 25%, and appropriations for priority programs, projects, and activities. With regards to the concern, Councilor Mahites, about declaring them operative even after the fiscal year is almost over, we in the Department of the Interior and Local Government constantly remind all barangays that their budgets should be approved not later than the 31st of December of the previous year. So all budgets should be approved previous year pa po dapat. So we are monitoring that, especially in our conduct of the Seal of Good Local Governance for Barangay Assessment. Kasi ang the procedure that we follow in the review, planning and budgeting cycle of the barangays is a synchronized local planning and budgeting calendar, which the city also follows. So ideally, the barangay budgets, including the SK budgets, are reviewed early in the year and then approved not later than December 31st. With regards to the approval, I would also like to go back to the total provision that the Sangguniang Panlungsod only has the power to review. Now, the approval or the budget authorization comes from the Sangguniang Barangay concerned through the enactment of their respective appropriation ordinances. So, as soon as the appropriation ordinances are enacted, the barangay and assuming the SK also has its SK annual budget, they can already disperse or start implementing their programs, projects, and activities, even if they are pending review at the higher Sanggunian po. That's comforting, Mr. Chair. So the word nomenclature, proper nomenclature is that this is to declare them operative, but not necessarily approval, because as you have said, ina-approve na to sa level nila. Our review is just merely to make sure that they are compliant. So if we deny it, it will just produce an output of in the form of a recommendation to correct it, correct? And even if we do not even act on it, it would be deemed approved and operative if we didn't act on it within 60 days. Okay, so, and you have mentioned already part on the of the record that pwede na, kung gastusin nila yan, okay lang sa inyong opinion kasi approved na yan siya. Approved. Okay. Okay. But of course, we want to be safe that if there would be inconsistencies in their actions with the law, our review, our resolution declaring it operative should not be construed as to condone whatever inconsistencies that may arise with their previous actions. Is that okay? That is correct, Councilor Mahites, because they are accountable then, because since all their liquidations or disbursements go through the city accountant's office then for review, and of course through the Commission on Audit. For example, sa Sangguniang Kabataan, they also directly report they submit their reports to the COA directly. Okay, what will happen if we do not pass a resolution declaring their budget operative? What will happen? If within 60 days, the Sangguniang fails to enact a resolution declaring their budget operative in full or operative in with conditions, or inoperative in its entirety or inoperative in part. So if those four actions are not met within 60 days, the said SK or SK budgets shall be deemed operative. Okay. Is there a concomitant consequence if on the part of the City Council, if we do not pass a resolution
declaring it operative. We will not participate. Sige, approve naman yan. We're not sure if it's consistent, but we will decline to review it because it's already last year's allocation. Hindi na kami can we validly also do that? Ideally, Councilor, once Sangguniang Panlungsod receives the budget, it acts on it through a referral to the appropriate offices, for example, the Youth Development Office, Sa committee. the committee, and then to the proper offices, for example, the city budget, or through the Youth Development Office, so that they can check whether or not the said budgets are in fact compliant with the legal and fiscal requirements. So the procedure is the budget must first be referred to the city council. Then the city council will refer it to the city budget and the LYDO for getting and checking. Yes. Then it goes back to us for the resolution declaring it operative. Ganun dapat. With their findings, With their findings. certification. Because right now, the budget is directly transmitted to the city budget, not the city council. We receive it from the city budget, when in fact, according to you, it should be received from the barangay to the city council, then to the city budget. Now, going back to my previous question, if we do not act on it, we receive it, and then we will not pass the resolution because we do not have sufficient time to review it, and we decline to review it because it's a 2025 request for review. Can we validly do that without any consequences on the part of the council? If the council declines to act on certain matters that were submitted to it, right now I cannot provide an answer to that on whether or not there are consequences to such an action, but rest assured we will provide you with the necessary answer. Thank you. Because we can pass a resolution declining the process of review because the budget submitted to us is for the current year, which is inconsistent with the requirement of it being approved supposedly on the previous fiscal year. That can be a justification for us, correct? That can be used as a proper justification. Lastly, with the indulgence of my colleague, can you please help us? How do we request convincingly the barangays and the SK to now follow your proposal that there must be synchronization of the budget review, barangay, SK, and city? Thank you, Mr. Chair. Okay, so thank you very much, Councilor. So next week we have already, the DILG Davao City Office has already planned to conduct a coordination meeting between the LYDO, the City Planning and Development Office, the City Budget Office, the City Accountants, and the City Accountants Office to discuss this matter and to hopefully enjoin all barangays to follow the synchronized local planning and budgeting calendar so that this issue will not happen anymore in the future. And of course, to ensure that the barangay services are implemented and that the barangays are continually functioning even after continuously functioning without the need to worry about their budgets being reenacted. Kasi para sa atin, we have to abide by the synchronized local planning and budgeting calendar to ensure that our services at the local government level remain responsive to the needs of our constituents. So, mo ito mga igala, ang diskusyon sa milabayng sesyon mga igala, with regards anong pagpasa og budget sa itong barangay mga igala, especially sa paghatag og resolution gikan sa ito ang sangguniang panlungsod mga katambayan. So, hopefully, nga nagiday ako ito mga igala. Pero, kung maguna mga igala, kaya mo nang giginaingon nga proseso, nagiko ng atong balaod mga igala, tungod, kung maguna siya, kwarta maguna sa katawan, na dapat moabot ng kwartaha sa mga constituents sa matag barangay diri sa tuang nasod mga igala. So, kailangan din nato mga igala nga muagi o makuti nga proseso bago na mapasa mga igala mo na mga igala nga na mga tao na nga naani nga proseso tapos masuko sila kay bisan sa kakuti sa proseso nga ginapahigayon para makuha ng budget naagi hapoy makalusot naagi hapoy makakuha ng mga insertion mo na wala para na din sa kalaban din ng balaod.
Basi. Ito mga ikalawa tayo kung oras ang alam sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga ikalawa ng Kauban Armando Finiquito. Alang sa tambahin sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod na usab. Daghang salamat og maayong adlaw ka na tong tanan.